Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Good evening, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang pagunita po sa parents, sa mga magulang po ng Mahal na Birheng Maria, sina San Joaquin at Santa Ana. At tayo rin po ay mapalad sapagkat for the second time ay bumisita po si Blessed Carlo Acutis. Siya po ang isa sa mga patron na mga nasa social communications ministry at patron din po ng mga kabataan. Kaya mamaya after po ng Mass, pwede po kayong mag-venerate sa kanyang image at ganoon din po magdasal po doon sa harap po ng kanyang relic. Yung relic po, yung bahagi ng katawan ni Beato Carlo Acutis. Mga kapatid, ngayong gabi po, ating nadinig ang Ebanghelyo, yung Gospel for this day. At yung Gospel shows us the picture of different obstacles, mga hadlang sa pamumunga ng salita ng Diyos sa ating buhay. At yun po yung sinisimbolo ng tatlong klase ng lupa. Yung tatlong obstacles. Yung the first three na nabanggit po sa gospel ay sumisimbolo ng three obstacles. Ano yun? First obstacle ay lack of understanding. Kailangan po natin ng pangunawa sa salitang ating naririnig. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan nating matutunan ang lahat ng uri ng kaalaman, pero kinakailangan lamang ay pangunawa kung sino si Jesus. Kung ano ang ginawa niya. Kung ano ang sinabi niya sa atin para tayo ay makatugon at mapahalagahan natin kung saan niya ba tayo tinatawag. Yung second obstacle po ay yung lack of roots. Lack of roots. Minsan, hindi natin hinahayaang ma-absorb. Hindi natin hinahayaang pumasok sa atin yung salita ng Diyos na ating naririnig. Ibig sabihin po nun, hindi natin pinagninilayan, hindi natin pinag-iisipan, hindi natin tinatandaan, hindi rin pinagdarasalan, at hindi rin isinasabuhay. Kaya naman, yung Word of God, yung salita ng Diyos, hindi siya nag-uugat sa atin. Kaya naman, mayroon lamang tayong mababaw na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya naman, katulad po ng ugat, kung hindi ito lalalim, kung hindi mag-uugat sa ating puso, sa ating isipan at kaluluwa, mabilis rin itong mabubunot, mabilis rin po itong mawawala sa atin. Yung third obstacle ay yung worldly preoccupations. Maaari itong maunawaan bilang pag-aalala natin sa makamundong kayamanan. Pag-aalala natin sa makamundong tagumpay. Remember that we cannot serve both God and Mammon. Kung susubukan nating paglingkuran ang mga makamundong bagay, ang salita ng Diyos ay masasakal. Pinapakita po sa atin ang gospel ngayong araw na ang pakikinig sa salita ng Diyos sa paraang nagbubunga sa ating buhay ay hindi automatic na nangyayari. May kasama po itong struggles. May mga obstacles na dapat lagpasan. Kaya nga tinuruan tayo ni Jesus
na manalangin. Ano po yung sinabi niya? Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami o ipag-adya mo kami sa lahat ng masama. Gayunpaman, ang Panginoon ay mas malakas kaysa sa anumang balakid na maaari nating harapin. At kung bubuksan natin ang ating mga puso sa Kanyang Espiritu, sa Kanyang biyaya, malalampasan natin ang mga hadlang at ang ating buhay ay magiging mabunga sa paraang nais ng Diyos para sa atin. At yung pang-apat na lupa, yung huling lupa na nabanggit, yung good soil or rich soil, tinatawag na matabang lupa. May malawak na pangunawa, may malalim na pinag-uugatan at nakafocus sa Diyos. At ang mag-asawang San Joaquin at Santa Ana ang maihalimbawa natin bilang rich soil, matabang lupa, dahil inalagaan nila si Santa Maria ng may tunay na pagmamahal at pagkalinga. Kaya naman nahubog ang isip at puso ng Mahal na Birhen sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Kaya din naging madali kay Maria yung maging bukas sa plano ng Diyos dahil mapalad siyang nagkaroon ng mga magulang, ang kanyang rich soil na nagdala sa kanya sa landas ng kabanalan, sa landas ng kapakumbabaan, sa landas ng pagkamasunurin, sa landas ng pagmamahal at pamimintuho sa Diyos. Sina San Joaquin at Santa Ana ang mga larawan ng mabuting lupa. Amen.